Ang magkapatid. Sa loob ng kagubatan, may dalawang magkapatid na naninirahan ng magkasama. Sila lang dalawa ang naroon. At ang iniingatan nilang gintong kwintas ng kanilang ina. Nakatira sila sa kubo na pagmamay-ari ng mangkukulam. Ang bagal mo namang tapusin ang pinapagawa ko. Wala kang tanghalian ngayon. Pakiusap po. Maliit pa po siya. Pagod na po siya at hindi na niya kaya. Kung ganon, hindi na rin niya kayang kumain. Tama na. Hindi ko nahayaang mahirapan ka. Mamayang gabi tatakas tayo papunta sa gubat. Mas mabuti yun kesa manatili rito. Kaya nung gabing yun, isinama niya ang kapatid niya at tumakbo papunta sa kagubatan. Kinabukasan, nagulat ang mangkukulam nang makitang nawawala ang magkapatid. Kaya naman ginamit niya ang bolang kristal. Ang lalakas ng loob niyo! Ha? Ito ang kagubatan na nasa ilalim ng kapangyarihan ko. Isusumpa ko ang mga tubig na iinumin niyo sa mga ilog na to. Nagagawin kayo bilang isang hayop! Ay, nauuhaw na ako. Tingnan mo! May batis doon sa taas. Makakainom ka na hanggang sa gusto mo. Kung sino man ang uminom ng tubig ko, ay magiging ganap na leon ng buong buo. Teka lang, saglit. Hindi mo ba narinig? Magiging isa kang leon kapag uminom ka ng tubig mula rito. Pero uhaw na ako, ate. May iba pa tayong makikitang batis. At may nakita nga sila. Pero, kung sino man ang uminom ng tubig ko, ay magiging ganap na asong lobo. Kaya nagpatuloy lang sila at pagod na pagod. May nakita silang hinog at masasarap na berries sa puno at kinain ng mga ito. Pagkatapos noon, nagpahinga sila sa ilalim ng puno. Pero hindi pa rin nawawala ang pagkauhaw ng bunso niyang kapatid. Kaya habang natutulog ang ate niya, sino mang uminom ng tubig ko ay magiging ganap na usa ang anyo. Hindi! Naku, ang kapatid ko. Huwag ka mag-alala, nandito lang ako. Aalagaan kita palagi. At ang kwintas na to, ilalagay ko to sa leeg mo. Sa pamamagitan nito, makikilala agad kita kumpara sa ibang usa rito. Agad na umalis ang magkapatid sa engkantadong lugar sa kagubatan at nakarating sa isang kubo. Tingnan mo! Siguradong may taong nakatira ron. Pwede tayong manatili rito. Kita mo na? Napakaraming damo at prutas sa paligid. At maayos ang tubig dito. Dito na tayo titira. Kaya nanatili rito ang magkapatid ng maraming taon at tinuring na tahanan ang kubo. Isang araw, dumating ang hari. Kasama niya ang mga kaibigan niya para dito muna manuluyan. Nakita ito ng kapatid niya. Nako, ate. Kasama ng hari ang mga kaibigan niya sa kagubatan ngayon. Tingnan mo. Mukhang napaka-ingrande ng hari sa suot niyang makislap at makulay na damit. Ang dami niyang alahas. Mukhang mayroon din silang isang basket ng ginto at mayroon ding mga hiyas ang mga sapatos ng mga kabayo nila. Halika, tingnan mo. Nako, marami pa akong gagawin dito. Ikaw na lang. Pero mag-iingat ka, ha? Umiwas ka kapag ramdam mong delikado. Maliwanag? Sige, ate. Kaya pumunta ang bunsong kapatid kung nasaan ang hari. Kumakain ang hari kasama ang mga kaibigan niya. Nang biglang... Ano yun? Teka, isang usa na may napakagandang kwintas? Tignan niyo, ang ganda niya. Tayo na, gusto kong makita kung saan siya nanggaling. At sa wakas nakauwi na ang usa. Iniisip na nakalayo na siya mula sa hari, pero nagkamali siya. Ate, buksan mo ang pinto. Nakabalik na ako. Grabe, nakakapagod. Ano? Nagsasalitang usa na may kasamang tao? Mukhang isa siyang nilalang na ginawa ng masama ng isang mangkukulam o salamangkero. Kawawa naman. Tayo na. Ano yun? Kamusta, Binibini? Ako nga pala ang hari rito. Pwede ba akong tumuloy?
Sige. Narinig ko na tinatawag ka ng kapatid mo. Pero isa siyang usa. Napansin ko na mukhang nabiktima kayo ng isang masamang uri ng salamangka. Maaari mo bang ikwento ang lahat? Kaya sinabi ng magkapatid ang lahat ng pinagdaanan nila, ang pagtakas nila, ang sinumpang batis at ang kubo. Simula nung araw na yon, tumira na kami rito ng masaya kahit kami lang dalawa. Kung ganun, kailan pa? Hindi ko mapigilang humanga sa isang babaeng kinakayang mag-isa rito sa kagubatan. At saka, kinakayang mabuhay para protektahan ng kapatid niya. Nang maraming taon. Kailangan sa kaharian ko ang walang takot at matapang na katulad mo. Kaya isinama ng hari ang magkapatid papunta sa palasyo. Tunay ngang napakatalino ng ate niya at natuwa ang lahat ng tao sa hukuman. Paglipas ng panahon, nahulog sila sa isa't isa at nagpakasal. Hindi nagtagal nagkaanak sila. Samantalang, sinilip ng mangkukulam kung ano na ang nangyayari sa magkapatid na ginawa niya ng salamangka paglipas ng ilang taon. Ano? Naging isang reyna na pala siya ngayon. Nako, ang walang kwentang batang yon at ang kapatid niya. Nagawa pa nilang mabuhay ng ilang taon. Hindi ako makakapayag dito. Mahal ko, babalik din ako bukas. Sige na, alagaan mo ang sarili mo pati na rin ang mahal nating anak. Mag-ingat ka. Nung gabing yon, habang natutulog ang reyna sa silid, dumating ang mangkukulam at... Hindi ka nababagay rito. Sa masayang pamumuhay na ito, tapos na ang maliligayang araw mo. Babalik ka na sa pinanggalingan mo. Nako, kapatid ko yun ah! Tulong! Tulungan niyo kami! Dito ka, nababagay! Bakit ba? Bakit mo ba ginagawa to? Pabayaan mo na kami. Pabayaan kayo? Dapat nga hindi kayo nakaligtas. Ngayong wala ka na, siguradong magdurusa ang kawawa mong kapatid, ang asawa mo, ang anak mo, at ang buong kaharian. Hindi mo na sila makikita. Gawin mo lang gusto mo, pero poprotektahan sila ng pagmamahal ko. Wala pa akong narinig na nakakairitang bagay katulad niyan. O sige, hinahamon kita. Kapag nahanap ka ng asawa mo at sinabi niyang mahal ka niya at pinatunayan ito, papalayain na kita. Kinabukasan bumalik ang hari at nagulat nang marinig na kinuha ng mangkukulam ang asawa niya. Saan kaya siya dinala? Saan natin siya hahanapin? Patawad, pero hindi ko rin alam. Kamahalan, may gusto pong makipag-usap sa inyo. Kagabi po, mayroong kakaibang nangyari. Nako, ang anak ko. Hindi ko alam kung gaano katagal kita makikita, pero mahal kita. At lagi mong tatandaan, palagi ako nakabantay sa'yo. Mahal kong anak. Kamahalan, napakaputla po ng itsura niya. Kahit hindi po siya isang tao, kundi isa siyang kaluluwa. Mukhang nangihina at pagod po siya. Pero masaya siya nung makita niya ang anak niya. Sasamahan kitang maghintay mamayang gabi. Kaya naghintay ang hari hanggang 12:00 ng gabi. Naku, ang anak ko. Mukhang ito na ang huling sandali na makikita kita. Mahal kita, anak. At tandaan mo, palagi lang akong nakabantay sa'yo. Maging masaya ka. At naway maipagmalaki ka ng iyong tiyo at ama. Mahal ko! Inasahan kong makikita kita. Dito ka lang. Huwag kang umalis. Pero, kailangan ko nang umalis. Hindi ito ang katawan ko, kundi ang pagmamahal ko na gusto kayong makita. Kailangan kong bumalik sa katawan ko para mahanap mo ko. Kaya kailangan ko nang umalis. Nasaan ka, mahal ko? Sa kagubatang puno ng mahika, sa bundok ng mangkukulam. Lagi mong tatandaan, mahal ko. Tanging ang pag-ibig mo lang ang susi para mahanap mo ko. Nagsama ng maraming sundalo ang hari papunta sa mangkukulam. Teka lang po, kamahalan. Masyado pong delikado ang bundok na ito. Lagi mong tatandaan, mahal ko.
Tanging ang pag-ibig mo lang ang susi para mahanap mo ko. Manatili kayong lahat dito. Hindi ako titigil hanggang hindi ko nababawi ang asawa ko. Pero kamahalan, sundin niyo ako. Dito lang kayo. Inisip ng hari ang mahal niyang asawa at pinotektahan siya ng pagmamahal nito laban sa lahat ng sumpa. Nang subukan namang sakta ng mangkukulam ang reyna, pinotektahan siya ng pagmamahal ng hari. At sa wakas, natagpuan na ng hari ang kanyang asawa. Mahal ko! Mahal ko, sa wakas nakarating ka. Huli ka na, kamahalan! Malapit na siyang mawalan ng buhay! Poprotektahan tayo ng pagmamahal natin. Mahal kita. At mamahalin kita sa hirap at ginawa. Habang nabubuhay ako. Mahal din kita. Ang buong kaharian natin, at ang kapatid ko, at ang anak natin. Alagaan mo sila. Ang pagkapakita ng tunay na pagmamahal ng hari at reyna na hindi lang para sa kanila, kundi ganun din para sa buong kaharian ang sumira sa sumpa at nawala ang kapangyarihan ng mangkukulam habang buhay.